Mayroong 6 na partikular na bitamina na napatunayan ng agham na epektibo para mapanatiling mas bata at malusog ang balat. Nakakatuwa kasi mura lang ito. Pero madalas hindi alam ng tao paano ito tamang gamitin. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang aking natuklasan mula sa pagsasaliksik ng mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa bawat isa sa mga bitamina na ito. Walang teorya, kundi ang totoong ipinakita ng pananaliksik. Ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang bawat bitamina, saan ito likas na matatagpuan, at paano mo ito may isasama sa araw-araw. Marahil meron ka na ng ilan sa bahay. Samahan mo ako hanggang dulo at ipapakita ko sa iyo kung alin sa mga bitamina ang mas epektibo kapag pinagsama. Tingnan mo, isang bagay na hindi napapansin ng karamihan tungkol sa pagtanda ay nagsisimula na magbagong yung balat sa edad na 25. Diyan nagsisimulang bumaba ang produksyon ng collagen, mga 1% bawat taon. Karamihan sa atin ay napapansin ito mga edad, 35 na. Kapag lumilitaw na ang pinunglinya. Pero heto ang nagulat ako sa aking pananaliksik. 6 na bitamina ang talagang makakapagpabagal sa prosesong ito. Hindi man tuluyang matigilan, pero malaki ang mababawas. Ang industriya ng kosmetiko ay nakabuo ng bilyong-bilyong imperyo dahil sa kaalamang ito. Pero ang mga pangunahing sangkap ay kadalasan sentimo lang ang halaga. Magsisimula ako sa pinakakilalang bitamina, pero madalas maling nagagamit. Retinol, nakilala rin bilang bitamina A. Isipin mo ang retinol bilang grupong nag-aayos na iyong balat. Habang nagtatrabaho sa gabi, pinapabilis nito ang pag-renew ng mga selula. Ibig sabihin, ang mga luma at sira na selula ay napapalitan ng mga bago ng mas mabilis. Pero dito madalas nagkakamali ang karamihan ng tao. Sobrang paggamit, masyadong mabilis, kaya nauuwi sa iritasyon at pamumula ng balat. Isang pag-aaral ang nagsubaybay sa mga gumamit ng retinol sa loob ng 12 linggo. Ipinakita ng mga kalahok ang malaking pagbuti sa pinunglinya, kulubot at kabuuang tekstura ng balat. Sinukat ng mga mananaliksik ang totoong pagbabago sa kapal ng balat at densidad ng kolahen. Hindi ito mga pakiramdam lang na pagbuti, kundi mga siyentipikong resulta na nasusukat. At ito ang talagang nagpapabukod tangi sa retinol. Hindi lang ito gumagana sa ibabaw, gaya ng isang exfoliant. Literal na kinakausap ito ang mga selula ng balat mo, inuutosan silang gumawa ng mas maraming collagen at elastin. Ang collagen ay parang pundasyon ng balat mo. Ang elastin naman ang nagbibigay ng elastikong katangian. Kapag mas marami ka ng dalawa, mas firm, makinis, at mas elastiko ang balat mo. Madalas sabihin ng mga dermatologist na ang retinol ang gold standard sa anti-aging dahil isa ito sa ilang sangkap na may dekada ng ebidensya ng pagiging epektibo. Ang susi ay magsimula ng dahan-dahan. Madalas ginagamit agad ito gabi-gabi ng iba, pero sumusuko rin kaagad. Kapag nagiging iritadong balat, pwede kang makakuha ng retinol sa 2 paraan. Ipahid sa balat gamit ang mga cream at serum o natural na makuha mula sa pagkain. Ang mga pagkain mayaman sa bitamina A ay kinabibilangan ng mga gulay na kulay, kahel at dilaw, tulad ng karot, kamote at kalabasa. Ang mga madidilim na berdeng gulay tulad ng spinach, kale at Swiss chard ay magagandang pinagkukunan din. Ginagawa ng katawan mong retinol ang beta-carotene mula sa mga pagkain ito para magamit. Ang kagandahan ng natural na paraan ay nakakakuha ka rin ng iba pang mga nutrisyon na tumutulong sa balat mo kasabay nito. Ang kamote halimbawa ay may bitamina C at mga antioxidant din na nagtutulungan kasama ng bitamina A. Kaya maraming dermatologist ang nagrerekomenda na kunin muna ang mga nutrisyon mula sa pagkain at saka na lang mag-supplement kung kinakailangan. Ngayon, may isang bitamina na tingin ko ay minamaliit ng lahat, ascorbic acid o bitamina C. Kung ang retinol ang iyong team ng renovation, ang bitamina C naman ang iyong security guard at repair specialist. Sa kabuuan, pinoprotektahan nito ang iyong balat mula sa pinsala ng kapaligiran at tumutulong pang ayusin ang mga nasira na. Isang kumpletong pag-aaral ang sumubaybay sa mga kalahok na gumamit ng bitamina C sa loob ng 16 na linggo. Ipinakita ng mga resulta ang pagbuti ng mga pinunglinya, mas kaunting pamumula, mas pantay na kulay ng balat,
at mas makinang na kutis. Pero ang pinakakahanga-hanga ay ang proteksyon na epekto. Ang mga gumagamit ng bitamina C ay nagkaroon ng mas kaunting bagong pinsala mula sa araw at polusyon. Narito ang isang kamanghamangang bagay tungkol sa bitamina C na nagpapakita ng lakas nito. Ginagamit ito ng iyong katawan para gumawa ng kolaheno. Kung kulang ka sa bitamina C, ang produksyon mo ng kolaheno, literal na, humihinto. Kaya noong mga nakaraang siglo, nagkakaroon ng iskurbuto ang mga marinero kapag walang prutas at gulay sa mahahabang paglalakbay. Hindi kayang gumawa ng kolaheno ng mga katawan nila, kaya ang balat, gilagid at mga daluyan ng dugo nila ay nasisira. Pero tingnan mo, hindi kayang gumawa ng katawan mo ng bitamina C at hindi rin ito kayang itago. Kailangan mo ng sariwang bitamina C araw-araw. Kapag hindi ka nakakakuha ng sapat, ang balat mo ang unang makakaramdam nito. Nagiging mapurol ang kutis, mabagal maghilom, at mas madaling makita ang mga pinsala. Mahalaga rin ang timing ng bitamina C. Kapag nilagay mo ito sa balat sa umaga, nagbibigay ito ng proteksyon buong araw. Kapag ininom mo naman, gumagana ito mula sa loob palabas, tumutulong sa paggawa ng collagen at lumalaban sa pamamaga sa buong katawan. Pinakamagagandang pinagkukunan nito ay citrus, strawberry, kiwi, bell pepper at broccoli. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Mas maraming bitamina C ang pulang bell pepper kaysa dalandan at halos kapantay ito ng broccoli. Ang gulay na ito na pinipilit kang kainin ng nanay mo ay isa sa pinakamainam na pagkaing panlaban sa pagtanda sa kalikasan. Ngayon pag-uusapan ko ang isang bitamina na madalas naririnig ng marami, pero kakaunti lang ang tunay na nakakaintindi. Tocopherol o bitamina E. Ang bitamina na ito ay parang moisturizer, bodyguard ng balat mo. Pinapalakas nito ang natural na harang ng balat. Tumutulong magpanatili ng moisture at ilayo ang nakakairita. Ang malusog na harang ay mahalaga para sa balat na mukhang bata. Isang masusing pag-aaral ang tumingin sa iba't ibang pag-aaral tungkol sa bitamina at natuklasan ng mga mananaliksik na malaka ang naitutulong ito sa pagpapanatili ng moisture ng balat, nagpapababa ng pamamaga, at tumutulong sa paggaling na nasugatang balat. Pero ang pinaka-interesante ay kung paano ito gumagana kasama ng ibang mga bitamina. Ang bitamina E ay bahagi ng tinatawag ng mga siyentipiko na network ng mga antioxidant ng iyong katawan. Pinoprotektahan ng antioxidant ang selula laban sa pinsala, pero pwede rin silang mapagod o ma-overload. Dito nagiging interesante ang lahat. Ang bitamina E at bitamina C ay literal na kayang ibalik sa dati ang isa't isa. Kapag nauubos ang bitamina E sa pakikipaglaban sa mga free radicals, kayang ibalik ito ng bitamina C sa dati. Kaya maraming produktong pampaganda ng balat ang may dalawang bitamina na ito. Sa iyong pagkain, makikita mong bitamina E sa mga mani at buto, lalo na sa mga almendras, buto ng mirasol, at hazelnuts. Ang mga abokado ay isa ring mahusay na pinagkukunan. May bitamina E ang mga langis na halaman tulad ng mirasol, pero mas maganda pa rin ang buong pagkain dahil kasama ang ibang magagandang sangkap. Ganun din. Ngayon, isang bitamina na baka ikagulat mo dahil madalas itong iugnay lang ng tao sa kalusugan ng buto. Cholecalciferol o bitamina D. Ipinakita ng mga bagong pag-aaral na ang bitamina D ay mahalaga para sa kalusugan ng balat sa mga paraang ngayon palang nauunawaan ng mga siyentipiko. Isang makabagong pag-aaral ang nakatuklas na ang mga taong may sapat na antas ng bitamina D ay may mas magandang elasticity ng balat, hydration, at proteksyong harang ng balat. Ipinakita rin nila na mas kaunti ang palatandaan ng pagtanda. Nalaman ng mga mananaliksik na ang mga selula ng balat ay may mga reseptor ng bitamina D. Ibig sabihin, ginawa ang mga ito para gamitin ang bitaminang ito. Ano yung balat ay gumagawa ng bitamina D kapag naarawan na nagdudulot ng kawili-wiling sitwasyon. Kailangan mo ng kaunting araw para makagawa ng bitamina D, pero kapag sobra naman ay nasisira ang iyong balat. Ang susi ay hanapin ang tamang balanse. Para sa karamihan ng tao, mga 10 hanggang 15 minuto ng araw, ilang beses sa isang linggo ay sapat na para mapanatili ang tamang antas ng bitamina D. Depende ito sa uri ng iyong balat, kung saan ka nakatira at sa panahon. Ang mga taong mas maitim ang balat ay nangangailangan ng mas maraming exposure dahil ang melanin ay humaharang sa ilang UV rays. Kadalasan, ang mga tao sa malamig na lugar
ay kailangan ng supplements tuwing taglamig. Maaari ka rin makakuha ng bitamina D mula sa matatabang isda tulad ng salmon, mackerel at sardinas. Ang mga pagkaing pinatibay tulad ng gatas, orange juice at cereal ay nagbibigay ng kaunting bitamina D. Pero kadalasan ay hindi sapat para sa pang-araw-araw na kailangan mo. Ang pula ng itlog mula sa mga free-range na manok ay isa pang magandang mapagkukunan. Isang bitamina ang madalas na hindi napapansin pagdating sa kalusugan ng balat. Ngunit hindi ito dapat baliwalain. Ang bitamina K ay may mahalagang papel sa pamumuo ng dugo at sirkulasyon, na direktang nakakaapekto kung paanong itsura at paggaling ng iyong balat. Isang pag-aaral sa Journal of Cosmetic Dermatology ang nagpakita na ang bitamina K ay malaki ang naitulong sa pagbawas ng mga maitim na bilog sa ilalim ng mata at pasa. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maliliit na ugat ng dugo na tinatawag na mga kapilaryo at pagpapabuti ng sirkulasyon. Kapag mas magandang iyong sirkulasyon, mas maraming nutrisyon at oxygen ang natatanggap ng iyong balat, kaya mas nagiging malusog at mas buhay ito. Tumutulong ang bitamina K mapanatili ang elasticity ng balat sa pagsuporta sa ilang protina sa estruktura nito. Ang mga proteinang ito ay natutulungan kasama ng collagen at elastin para mapanatiling matatag at matibay ang iyong balat. Kung kulang ka sa bitamina K, mas madaling masugatan ang iyong bal at mas matagal gumaling ang maliliit na sugat sa iyong balat. Makikita mo ang bitamina K sa madidilim na berdeng gulay tulad ng spinach, kale at Swiss chard. Ang broccoli, Brussels sprouts at sitaw ay magagandang pinagkukunan din. Ang mga fermented na pagkain tulad ng natto, isang tradisyonal na pagkain Hapones na gawa sa fermented na soya, ay may aktibong anyo ng bitamina K. At ang ika-6 at huling bitamina ay maaaring pinaka-versatile sa lahat pagdating sa kalusugan ng balat. Niacin o bitamina B3. Ang bitamina na ito ay parang isang multi-tool para sa iyong balat. Pinapalakas nito ang barrier ng iyong balat, binabawasan ang pamamaga, pinapabuti ang elasticity, at tumutulong din kontrolin ang produksyon ng langis. Isang detalyadong pag-aaral ang sumubok ng niacinamide, isang uri ng niacin, sa mga taong may iba't ibang problema sa balat. Pagkatapos ng 12 linggo, nagpakita ang mga kalahok ng malaking pagbuti sa kakayahan ng balat na protektahan ang sarili nito, hydration at pangkalahatang itsura. Napansin ng mga mananaliksik na tila nakakatulong ang niacin sa iba't ibang problema sa balat ng sabay-sabay. Ang nagpapaspecial sa niacin ay ang mga anti-inflammatory na katangian nito. Ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtanda ng balat. Kapag palagi namamaga ang iyong balat, mas mabilis nitong nabubuwag ang collagen at mas mabagal ang paghilom nito. Tumutulong ang niacin na napakalmahin ang pamamaga na ito, kaya mas gumagana ng maayos ang iyong balat. Pinapabuti rin ng niacin ang kakayahan nito Da sua pele de segurar umidade. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng ceramides na parang semento sa pagitan ng mga ladrilyo ng mga selula ng balat. Kapag mas marami kang ceramides, mas matibay ang iyong barrier at hindi basta-basta nakakatakas ang moisture. Makikita mo ang niacin sa mga lean na karne tulad ng manok at pabo, isda gaya ng salmon at tuna, at whole grains tulad ng brown rice at oatmeal. Ang mani at kabute ay magagandang pinagkukunan din. Karamihan ay nakakakuha ng sapat na niacin sa pagkain, ngunit ang paggamit nito sa balat ay may dagdag na benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa makatotohanang mga inaasahan. Ang mga bitamina na ito ay hindi mga himalang solusyon. Ang kaya lang nilang gawin ay pabagalin ang proseso ng pagtanda at pagandahin ang kalusugan at itsura ng iyong balat sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga seryosong pag-aaral ay nagpapakita ng mga resulta pagkatapos ng 4 hanggang 12 linggo ng tuloy-tuloy na paggamit. May ilang tao na nakakakita ng mga pagbabago ng mas maaga, lalo na sa tekstura at hydration ng balat. Mas malalaking pagbabago sa mga pinong linya at elasticity ay kadalasang mas matagal bago makita. Ang mahalagang salita dito ay konsistensya. Hindi magkapareho ang resulta ng paminsan-minsan at regular na paggamit ng mga bitamina. Nakaapekto ang edad mo sa bisa ng mga bitamina, pero hindi sa inaakala mo. Kung ikaw ay nasa 20s o early 30s, makakatulong ang mga bitamina na ito
na maiwasan ang mga pinsala bago pa ito maging halata. Kung mas matanda ka na, baka kailangan mo lang ng mas maraming pasensya. Pero makakakita ka pa rin na magagandang pagbabago. Malaki ang papel ng iyong lifestyle sa kung gaano ka-epektibo ang mga bitamina na ito. Kung ikaw ay naninigarilyo, madalas uminom, kulang sa tulog, o hindi maganda ang pagkain, hindi kayang baguhin ng mga bitamina lang ang balat mo. Mas epektibo ang mga ito bilang bahagi ng malusog na pamumuhay. Sa pangkalahatan, mahalagang isaalang-alang ang pagkakalantad sa araw dahil kahit ang pinakamalalakas na bitamina laban sa pagtanda ay hindi kayang baliktarin ang pinsalang dulot ng araw na patuloy na nangyayari. Kung hindi ka gumagamit ng sunscreen, ikaw mismo ang sumasalungat sa sarili mo. Ganito kung paano mo magagamit ang impormasyong ito. Sa praktika, magsimula ka muna sa isa o dalawang bitamina, imbes na subukan gamitin lahat ng 6 ng sabay-sabay. Nakakatulong ito para malaman mo kung anong mas epektibo sa balat mo at bawas din ang panganib ng iritasyon. Ang bitamina C at bitamina E ay maganda ang kombinasyon dahil mahusay sila magtrabaho ng magkasama. Para magsimula, maaari kang makuha ito sa pagkain o sa mga suplemento, gamitin sa balat o pareho. Para gamitin sa balat, maghanap ng mga serum na may bitamina C na may 10 hanggang 20% na konsentrasyon. Para sa bitamina E, maghanap ng mga produktong may alpha-tocopherol. Idagdag ang retinol pagkatapos pero dahan-dahan lang. Gamitin ito tuwing 3 gabi sa unang mga linggo. Pagkatapos ay unti-unting dagdagan hanggang sa kada ibang gabi at sa huli, gabi-gabi na. Kung kaya ng balat mo, laging gumamit ng sunscreen kapag gumagamit ng retinol dahil maaring gawing mas sensitibo ng retinol ang balat mo sa pinsala ng araw. Para mas maabsorb ang mga bitamina na natutunaw sa taba tulad ng A, D, E, inumin ang mga ito kasabay ng pagkain na may magandang uri ng taba. Pwede itong gawing simple, gaya ng pagdagdag ng mani sa almusal o pagkain ng abukado sa tanghalian. Ang mga bitamina na natutunaw sa tubig tulad ng C ay pwedeng inumin kahit anong oras. Pero mas epektibong nagagamit ng katawan mo kapag hinati mo ang pag-inom nito sa buong araw. Ang natural na paraan gamit ang pagkain ay kadalasang mas mainam kaysa sa mga suplemento dahil ang buong pagkain ay may kasamang iba pang magagandang sangkap na nagtutulungan. Ang pagkain na sagana sa makukulay na prutas at gulay, mani, buto at isda, ay magbibigay sa iyo ng karamihan sa mga bitamina na ito ng natural, pati na rin ng fiber, minerals, at iba pang nutrients na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Kung pipiliin mong gumamit ng mga suplemento, mahalaga ang kalidad. Humanap ng produktong nasuri ng third party mula sa kagalang-galang na kumpanya at iwasan ng mega doses maliban kung nirerekomenda ng profesional sa kalusugan. Pero hindi lagi mas maganda kapag maraming bitamina at ang ilan ay maaaring makasama kapag sobra. Lalo na sa mga produktong nilalagay mo sa balat. Mahalaga ang listahan ng mga sangkap. Maghanap ng mga produktong malinaw na nagsasaad ng aktibong anyo at konsentrasyon ng bitamina. Hindi lahat ng anyo ay pare-pareho ang bisa. Iwasan ang produktong maraming hindi kailangang additive na maaring makairita sa balat. Isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay magkakaiba ang balat ng bawat tao. Kaya ang gumagana para sa isa ay maaring hindi ganoon kaepektibo para sa iba. May ilang tao na sensitibo sa ilang bitamina, lalo na kapag ginagamit sa balat. Kung makaramdam ka ng iritasyon na hindi nawawala, pamumula o tagiyawat, bawasan mo ang dalas o konsentrasyon o subukan ng ibang produkto. Bago ka magsimula ng anumang bagong regimen ng supplements o gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong skincare routine, kumonsulta ka muna sa iyong doktor. Lalo na kung may mga problema ka sa kalusugan o umiinom ng gamot na maaaring mag-interact sa mga bitamina o supplements. Kung nakatulong sa iyo ang content na ito, paki-like ang video. Malaking tulong ito para may pagpatuloy kong magdala ng siyentipikong impormasyon sa inyo. Ay share ito sa kakilala mo makikinabang sa impormasyong ito. Tungkol sa mga bitamina para sa kalusugan ng balat, sabi mo sa akin sa mga komento kung alin sa 6 na bitamina na ito ang ginagamit mo na o alin ang balak mo subukan muna. Gusto kong basahin ang inyong mga komento
at sagutin ang tanong kapag kaya ko. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video tungkol sa natural na kalusugan at kagalingan. Marami pa akong mga interesting na content na paparating. Hanggang sa susunod na video.